kapatid, ano, magkahalong, minsan magkahalong tuwa, kaligayahan, no, kalungkutan, minsan may pagkatakot, no, minsan may sakit at minsan may kalusugan, minsan mahina tayo, minsan malakas tayo. Ngunit ang mga bagay na ito o ang mga pangyayari hindi sana yon ang makakapagbigay sa atin ng panghihina natin sa ating pananampalataya. Kasi sabi dito, ay yung Tagalog mo nga, sister, na Bible, para maintindihan yung mabuti. Dito may sinasabi si Pablo dito na dapat nating panghawakan, dapat nating usiging mabuti at pagkatiwalaang mabuti. Sabi niya dito sa libro ng mga taga-Roma, chapter 8 verse 35. Ang sabi niya dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Meron ditong mga ilang bagay na ginagawa, pinagsasamantalahan ng kaaway upang panghinain ang tao ng Diyos. Isa dito, sabi niya, kapighatian. Dumarating ang kapighatian sa mga pagkakataon na, lalo na sa mga bata, pag hindi niya nakuha yung kanyang minimithi. Kahit din sa atin ng mga magulang, may kapighatian tayo pag may kabiguan. No, nakakaramdam ng kapighatian. Then, o ang kahapisan. Itong pighati at hapis, magkaiba ito dahil ang nahapis, malalim na pagdurusa ito. O ang pag-uusig, tulad ng nangyayari sa mga kaibigan natin, mga kapatiran natin minsan na pinag-uusig ng batas dahil may mga pinaparatang sa kanila, no, na pagbibintangan ng mga bagay na hindi tama. O ang kagutom, ito yung sa lahat na halos ng buong mundo lumaganap ang taggutom. At may mga pagkakataon na lalo na sa India noon na libo, milyon ang nangamatay dahil sa gutom. Nakita namin minsan doon sa YouTube na nung hinanap ko yon, yung mga tao nakahiga na lang sa mga lansangan, ano, hindi na makagalaw, pero humihinga na lang, no? Dinadapo na ng langaw. At yung mga may malalakas pa, tinitignan na lamang nila kung sino yung mga namatay na. Then iniipon na lang nila sa isang tabi. Then isang grader o backhoe, naghuhukay na lang ng malalim na hukay. And then yung grader naman, yung anong tawag doon, bulldozer, no, siya na lang ang nagtutulok sa mga patay na bunton ng mga patay, tinutulok niya ganoon, dinadala na lang niya sa hukay, no, upang doon na lang nila ilibing, dahil sa gutom. At ito yung nakakatakot talaga, na kapag ang tao, Brother Miguel, na kahit na kuminsan yung mga kapitbahay natin, na nakakaramdam ng labis na kahirapan, gutom, nawawalan talaga ng pagtitiwala sa Diyos kung minsan, lalo na kung mahina pang pananampalataya. Kasi ito yung malakas na magpahina. Ngunit titingnan natin mata. O ang kahubaran. Itong kahubaran na ito, nangyayari ito sa mga kabundukan, na mga walang may pantakip, walang
Dahil hindi ka pares dito sa atin, ano, nakapatagan na marami tayong mabibili dyan, ukay-ukay. Pero sa mga kabundukan, brother, maraming beses na akong napunta, no, na-assign sa mga kabundukan. Talagang makita mo na yung suot nila. May short pan lang na parang basahan. Tama na yun. Ganun. Talagang walang maisuot, ano, kahubaran. Kaya hindi sila makakapagsamba. Dahil walang ang maisuot. O ang panganib. Ang panganib, dala ito ng mga digmaan. At kung ano pang mga nakakatakot. O ang tabak. So may mga bagay na sinalita niya dito na tinatanong niya, ito ba ang makakapaghiwalay sa atin sa ating Panginoon? Nung sabi niya, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya sa atin ay umibig. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, ito sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito mga kapatid, ano, walang maaring maghiwalay sa atin sa ating Panginoong Hesus. Isa lamang na hindi niya binanggit dito. Yung ang tao ay kusa niyang ilalayo, ihiwalay yung kanyang sarili sa ating Panginoon. Yun. Kaya mga kapatid, dito, ano man ang mangyari mga kapatid, ano, lalo na sa ngayon, kung titignan natin ang pag-ikot ng mundo ngayon, Brother Miguel, papasama lalo ang mundo. Wala na. Ngayon, nagigira na ang Israel at ibang mga country sa kanyang paligid. No? Kasalukuyan pa rin nagigira ang Russia at Ukraine. Ngayon, itong China naman, kasalukuyan nang bubuli ng mahigpit sa Pilipinas at iba pang mga country na maliliit. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ngunit dito sa Biblia, sinasabi talaga